Naku, matindi ho itong mga balitang nasaga po natin. Si VP Sara Duterte, nawawala na daw. Naku po, patay kang bata ka. Mukhang malupit yan Mamaya papaliwanag natin kung bakit yan ang tila sinasabi ng ng Malacanang. Sabi kasi ng Malacanang asan daw mamaya hanapin natin. Baka na mahanap naman natin. At pag-usapan din po natin yung banta po ng Malacanang na kung saan binabantaan nila ang OFW kasi ang mga OFW daw, mga ingrata, wala daw kayong kwenta, kaya babawiin na daw yung tax di umano. Naku po, patay tayo dyan. Incentive na binibigay sa inyo ng gobyerno. May utang na loob pa kayo sa gobyerno ngayon. Pag-usapan natin yan. So ito na nga po, pag-usapan natin itong unang-unang balita na ito na si VP Sara Duterte ay nawawala na. Totoo bang nawawala siya? Panoorin. Ano raw ba ang nawawala sa Pilipinas? Pag-asa ng mga Pilipino o si VP Sara Duterte? Yan po ang buwelta ng palasyo sa Bise matapos niyang sabing papunta na sa basurahan ang lagay ng Pilipinas. Nagbabalik si Maricel Halili. Lugmok na tayo sa kahirapan. It seems that we are working to go to the dumpster. As I said noon, we are on this road to perdition. Somehow, walang nakikitang hope yung mga tao dahil wala din silang nakikita mula sa Ang biradang ito ni Vice President Sara Duterte pinalaga ng palasyo. Naku! Nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas ngayon? December of 20... Sandali. Basta alam namin kung asan siya. Hindi ko lang alam sa'yo kung ba't di mo alam. Kasi nawawala daw siya sa Pilipinas. Obvious ba? Obvious ba, madam? Obvious ba, madam, na wala talaga siya sa Pilipinas? Tanga-tanga mo naman kung hahanapin mo siya sa Pilipinas. Kita mo na nga kaliwat kanan ng interview sa kanya sa Netherlands. Tapos sasabihin mong, nawawala siya sa Pilipinas? Tanga lang, ako nagtatanong lamang po, Ito tanong lang naman po to. Nakakatanga ho ba dyan sa Malacanang? Ano ho ba pagkain nyo dyan? Hindi, ako nagtatanong lang po, Ano ho ba pagkain nyo dyan sa Malacanang? Pulburon? Kasi nakakatanga na. Hindi, nagtatanong lang naman po. Kasi pambira ka, sasabihin mong siya nga yung nawawala dito sa Pilipinas. Sabay, obvious ba? Wala. Obvious ba? Obvious ba? Di ba binigyan nyo nga ng yan? Ng travel permit? Kasi ang mga opisyal ng gobyerno, binibigyan ng travel permit bago yan makalis. Actually, pagka ako lalabas ako ng unang tanong sa akin hindi, walang biro. Mga immigration, unang tanong sa akin, nagtatrabaho po ba sa gobyerno? Sagot ko nga, mukha ba ako magnanakaw? Mukha ba ako magnanakaw? Ganun hindi. Biro lang. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat na nagtatrabaho sa gobyerno magnanakaw. Karamihan lang nasa kamera. Yun ang katotohanan, di ba? Anyway, ito, tuloy natin. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, baka mas lumala pa kung ang mga gaya raw ni VP Sara ang mamuno sa Pilipinas. Mas lumala. Talaga, grabe. Grabe, ma-recruit niya ito sa Banateros kasi yung style niya na biglang public official, instead na magbigay ng magagandang balita, ang ginagawa niya, tinotroll niya mga Duterte. Marcos, ako nagtatanong lang sa'yo, Mr. Marcos. Talaga bang mahinang nilalang ka? Kailangan mo pa ng isang babae para i-troll ang mga Duterte? Nag-hire ka ba ng isang attorney na vlogger para lang banata ng mga Duterte? Kasi parang gano'n na lumalabas ngayon Kaya napapatunayan tuloy na isa kang mahinang nilalang. Nagtatago ka sa quote-unquote palda ni Claire. Hindi Hindi literal yun, pero sinasabi ko lang ewan ko di ba? Dami nga nagsasabi ang nagdidesisyon daw di umano yung asawa mo. Pati ba naman ng pagtatanggol sa iyo, babae pa rin. Talagang mahinang nilalang kanya, pagagayang ka. Alam mo yung hindi naman siya tayo pero alam naman natin yung may nakikita tayo sa mga labas-labas, di ba? Pag makikita natin, pag malakas ang dating ng asawa, yung maputak, mga ganun-ganun, maputak sa mga tao. Hindi, marami na makikita yun sa publiko yung
yung bida-bida yung asawang, papansinin mo yung asawa nilang lalaki na nanahimik lang sa isang tabi, parang hiyang-hiya doon sa asawa nilang madaldal na feeling entitled. Hindi, may mga ganyan eh. Dami ko nakikita niyan sa mall eh. Yung asawa nilang babae, bida-bida. Lahat inaaway, lahat ng para bagang lahat kailangan siyang pagsilbihan, mula sa waiter, mula sa sales lady, kailangan siyang pagsilbihan. Pag hindi siya pinagsilbihan, magagalit siya. So ang ingay niya, putak siya ng putak. May mga gayan eh, di ba? May mga gayang mga nanay. Oh, galit na galit. Feeling entitled. Akala mo binili na nila yung mall, pati security guard kumakatabig. Talagang galit sila. Tapos yung asawang lalaki nandun sa tabi na sa corner, parang hiyang-hiya siya. Para bagang hindi niya kaya magsalita kasi yun nga, pag may mga ganyan, mahinang nila lang ang tawag dyan. Di nila kayang kontrolin yung bunganga ng asawa nila. Kasi mga bunganga ng mga asawa minsan, nager yan eh, gumagana yan, talagang ano, oh, totoo. Pagka ganyan, asahan mo yung lalaki, mahinang nila lang yan. Pag under desire ang lalaki, gayaan ng babae. Para tuloy ganyan ang lumalabas sa Malacanang ngayon. Tila under desire na nga dun sa asawa. Sabi nung iba, allegedly, under desire ka daw nung asawa mong yung nawawala, si Lisa. Sabi kasi nila, nawawala daw eh. Hindi ko rin alam bakit nila hinahanapin eh. Hindi kasi alam mo, mga kababayan, alam mo ba may dalawang bagay lang na makaka-solve ng problema ng bayan natin? Dalawang bagay lang. Dalawang bagay lang. Gusto mo ma-solve ang problema ng bayan natin sa lahat ng bangayan? Dalawang bagay lang. Una, ilabas nyo si Lisa Marcos. Bakit ilabas? Hindi kasi ang dami kong nakikita. Pag ako talaga hindi ako masyadong ano dun sa asawa. Kasi alam ko na yung asawa eh. Wala akong pakialam dun sa asawa. Kasi pag balibaligtarin mo, lagi nilang sinisisi yung asawa, si Lisa Marcos. Okay ako doon, sige, sisihin nyo. Pero akin, ito kasi yung take ko dyan. Kahit malakas ang personalidad ng asawa, kung mahina yung lalaki, mahina talaga. So wag mong sisihin yung asawa. Kasi ang babae, may tendency, wag ko kayo magagalit. Sintabi na ako sa mga nanay dyan. Mahal ko mga nanay, mga lola. Mahal na mahal ko yan. Pero pasintabi na, minsan talaga ang babae, maganon, madakdak, maputak, basta. Sa Pilipinas talaga, ganun eh. Sa Japan kasi hindi eh. Sa Japan kasi baligtad talaga eh. Babae medyo, ano lang sila eh, mga tahimik yan. Masunuri sa lalaki yan eh. Sa Pilipinas, ang iingay talaga ng mga marami sa mga kababaihan. Talaga sila nagdidesisyon sa buhay ng pamilya. Hindi na sila ang ilaw ng tahanan. Sila na ang speaker ng tahanan. Alam mo ang problema? Hindi si babae. Ang problema dyan si lalaki. Hindi kayang kontrolin ng lalaki yung asawa niya. That's the problem. Kaya yan ang lagi kong marami sa atin na nagagalit kay Lisa Marcos. Okay, sige, magalit kayo. Walang problema sa kanya. Wala akong pakialam dyan. Pero kung ang lalaki ay magaling magkontrol, kaya niyang patahimikin, kaya niyang kontrolin yung asawa niya. Halimbawa, si Rodrigo Roa Duterte. Kita ninyo kung gaano katapang si Anilet? Ang tapang ni Anilet. Don't tell me, hindi rin matapang yung nanay ni Sara Duterte. Isa ding matapang yun. Itsura pa lang. Mukhang Espanyol na dati yan eh. Pero ano daw eh, German daw yun eh. Di ba? So ibig sabihin, matatapang yung mga yun. Nakita naman natin si Hanilit kung gaano katapang. Kaya nga naman na ni Kitty. Pero bakit sila hindi malakas ang personalidad sa publiko? Pansinin ninyo. Bakit nung panahon na si Duterte ay presidente, tahimik? Wala kayo narinig sa mga asawa, tuloy pangit pakinggan. Pero ganun talaga eh. Wala tayong magawa. Tanggapin na lang natin yon. Wala tayong narinig sa kanila. Bakit kanyo? Kasi nga po, matikas si Duterte. Matapang tao. Kayang kontrolin ng pamilya. Ganun siya. Kahit matapang ang asawa niya, pag sinabi niyang stop it. Hello, Marcos. Kaya mo yon sa asawa mo pag sinabi niyang stop it? Gago! Bantakin mo si Cheese Escudero nga pinahawak ng champagne glass eh. Di ba? Ikaw pa kaya? Sabi siguro nung asawa, ikaw pa? Ha? Ikaw? Gusto mo sampaling ka? Walang gano'n. Na-imagine ko lang.
Na-imagine ko lang kunwari. Halimbawa, imaginasyon lang naman ho ito. Katang-isip lamang. Katang-isip. Kunwari, mga kababayan, si Marcos sabi ni Banat Bay, kailangan ko daw maging strong, maging matikas. Ha? Kaya ikaw, huwag kayo magdidesisyon sa buhay ko. Ha? Ganon? Sige, sampak! Ganon. Gagano mukha siguro ni Marcos. Hindi na mabiro ito. Ito si Banat Bay kasi gago eh. Hindi na mabiro ito si Lisa. Hindi. Imaginasyon ko lang naman po yan. Naikwento-kwento lang yan. Walang ganyan naganap. Ha? Baka sabihin na naman yung fake news ka, Banat Bay. Hindi, walang ganyan naganap. Kahit may balitang sinapak siya, walang ganon. Walang ganon. Walang ganong naganap, okay? Baka sabihin na naman nila, asan na ebidensya mo? Ebidensya, wala ka na may ebidensya. Eh, hindi ko nga sure eh. Basta may nakita lang ako, hindi ko sure kung totoo yun, ha? Ngayon pa man, mga kababayan, dito sa pagka-hire kay Claire Castro, the USEC, ha? Dito, yung pagiging balakatak ng bunganga niya, yung pagiging palingkera niya, alam mo, hindi maganda tignan. Parang ang lumalabas, kumuha ng attack dog tong presidente dahil mahina siya. Kumuha siya, at hindi niya kaya kasi makipagbangayan sa mga Duterte. Hindi niya kaya ang utak ng mga Duterte. Kaya kumuha siya ng isang babaeng maingay. Babaeng bulak. Alam mo yung kasi alam mo, minsan kasi sa awayan, hindi naman kailangan ng logic dyan eh. Sa awayan, hindi kailangan ng logic dyan. Bunganga ang kailangan dyan. Kaya kinuha nila siguro si Castro. Di natin alam kung bakit kaya gano'n ang... Tignan nyo yung mga hirit niya dito, ha? Hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin ay ang mga katulad nila VP Sara? Tingnan mo, ha? Ang tanong sa kanya, anong komento mo? Tingnan mo kung gaano ka yung utak nito, utak biya. Ha? Ang tanong sa kanya, ano masasabi mo sa komento na tayo ay dumadaos-dos na yung kasi yung parang summary ng sinabi ni VP Sara Duterte, 'di ba? Kaya nga merong God Save the Philippines. And he cites evidence. Halimbawa, yung pagtaas ng presyo, yung pagdating sa budget. Nag-cite po siya ng mga ebidensya nung mga tinakil niya yan. Kaya ang sabi niya, di ba, kaya nga sabi niya doon sa speech niya, like, doon sa sinabi ko nung nakaraan na God Save the Philippines, kasi nga ho, kaya pabagsak na ho tayo. Makikita ho natin yan, kaliwat kanang nakawan. Ngayon, meron na namang bagong laglag bala dyan sa airport. So, kaliwat kanan ng pagbagsak ng, ating bansa. Yun yung punto. Anong sagot nito ni Claire? Hindi ba mas babagsak ang ating bansa kung siya ang umupo? Politiko ka, Claire? Politiko ka? Politiko ka? Sana sinabi mo, ipagtanggol mo yung presidente mo. Hindi kasi ganito naman ang nangyayari sa ating bansa. Tumataas ang ganito. Tumataas ang ganire. Mga ganito ang ito ang nangyayari. Ito mga good news. Siguro, maaring hindi lang nakikita ni... Dapat ako nalang spokesperson anak ng wewe. Di ka marunong. Hindi, dapat ganun eh. That's how to defend or that's how you somehow debunk yung sinabi ni VP Sara Duterte by saying, di ba ho, ito yung mga nangyayaring proyekto, ito po yung mga natapos natin, at ito po ang ginawa ng presidente, ito po yung kanya mga bagong binuksang proyekto ngayon, tinapos na proyekto mula nung ganito, at ito, hindi po ba nasa tingin ninyo na pag siya ang naging presidente, mas lalong babagsak ang Pilipinas? Tanga ka lang, hindi ako nagtatanong ha, tanga ka ba? Hanggang ganyan lang ang kaya ng utak mo? Hawakan mo nga tenga, hawakan mo nga tenga, sige nga, hawakan mo, hawakan mo yung tenga, ganon. Hindi po ba dapat sana magbigay kayo ng dahilan kung bakit hindi totoo yung sinasabi ni VP Sara Duterte? Hindi kung siya umupo, wala din yan, bagsak din yan. Mas bagsak pa yan pag siya daw po. Alam mo yung utak mo, sorry pasensya ka na. Ito yung opinion ko lang to Yung utak mo parang nabubulok na ho dyan sa loob ng Malacanang. Ano ba ang usok dyan? Ano ba simoy ng hangin dyan? Hindi ako nagtatanong, ano ba simoy ng hangin dyan? Kasi maaaring marami simoy ng hangin na nakakabagal ng utak. Di ba? Marami dyan sa Amsterdam, marami nun Tsaka sa ibang bansa sa Amerika.
Yung usok na yun, pagka nalanghap mo yun, babagal utak mo eh. Hihina utak mo eh. Di ba? Hindi ko alam kung ganyan ba yung usok na o yung hangin na umiikot dyan sa loob ng Malacanang. Na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao. Marami pa rin pong Pilipino. Inuuna na naman sa bago. Ito na naman yung mali niyang konsepto na inuuna daw ba yung pagsilbi sa isang tao. Ate, ayoko talaga magmura pero napapamura pa ako eh. Magbasa ka nga ng konstitusyon natin. Ano ho ba ang papel ng isang vice president? Siya ho bang mamumuno? Hindi ko magets eh. Ano ho ba ang trabaho ng isang vice president? Kailangan may mga proyekto siya? Kailangan maggupit-gupit din siya ng mga ribbon? Kailangan mag-ano-ano siya? Yun po ba ang trabaho ng isang vice president? Di ba po ang trabaho ng ang vice president, it's to make sure na she is or he is healthy, capable, protected, secured, so that whatever happened to the president, ready siya. O kaya naman, while sitting down sa opisina, mag-aral siya para pag nawala ang presidente, sana, hindi, parang ganun, pag nawala, di ba? Pwede siyang pumalit at handa siyang pumalit. Yun ang trabaho ng vice president. Hindi ho yung sinasabi ninyo na parang tilang gusto nyong pagtrabahuhin siya. Nagagawin niya dyan sa Pilipinas. Tsaka sa bagay, yung gobyerno ninyo ang illegally nag-tawag dito, extra, sabi nga extrajudicial ang pagdala sa dahig. So siyempre, kailangan naman niyang tulungan din yung tatay niya. Ano ba? Kamusta ba ang relasyon niyo ng tatay mo? Hindi, ako Claire Castro, nagtatanong lang ha. Ba't parang wala kang puso sa tatay? Kamusta ba ang relasyon niyo ng tatay niyo? Kasi para bagang para bang, ewan ko sa iyo, parang baliwala sa tatay mo eh. By saying na, di ba dapat hindi siya nagsisilbi doon, kita mo na nga nangyari, ginawa ninyo sa tatay niya eh. Tapos ganyan pa reaction mo. Kamusta ang relasyon mo sa tatay mo, Ning? Anong sa tingin mo relasyon nyo? Kaya baka ganyan ka? Na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Umaasa sa kanya bilang vice-presidente? Ano ba asahan natin? Sige nga ho. Abogado ka, di ba? O unless abogado ka, di ba? Magbigay ka nga ng batas na inaasahan ng bawat Pilipino sa kanya bilang presidente. Magbigay ka nga ng batas kung saan sinasabi kung ano ang kanyang responsibilidad sa bawat Pilipino. Bigay ka nga ng batas. Sige nga. Abogado ka naman, di ba? Don't tell me, nahawa ka na talaga kay Libayan, di ba? Magbigay ka nga ng batas na trabaho niya na hindi niya nagagampanan ngayon dahil nandun siya sa dahig. Sige, kung talagang magaling ka. Pero isang bagay ang sigurado ko sa'yo, Claire Castro. Alam mo ko, ano? Lahat ng sinuka mo, kinain mo uli. Para mo nga sinuka, pinulot mo, kinain mo uli. Nilagay mo pa sa pinggan, hinalo-halo mo pa, tapos tsaka mo kinain. Oh, bakit? Dati intindi ng banat mo kay Marcos eh. Ngayon, grabe, tutang-tuta ka ni Marcos. Para nagtatago sa palda mo si Marcos, ha? Figurative, ha? Para kabagang lahat na sinabi mo nung kay Marcos, wala na. Dito mo malalaman talaga ang tao. Dalawa lang yan. Sa tingin ko, mamili ho kayo. Sa tingin ko lang ho ito, mamili ho kayo. Dalawa lang yan. It's either for the money, sahod. Kasi alam mo naman, mahinang abogado. Pag mahinang abogado, konti kliyente, mababa sahod. Or for the fame. Siyempre, pag ikaw naging spokesperson o tagapagsalita, araw-araw ka nasa telebisyon. Araw-araw ka. Pag bumanat ka kay VP Sara Duterte, araw-araw ka. Feeling ko kasi yun isang dahilan eh. It's not the money. Feeling ko, pinapataas lang niya yung branding niya. Kasi every one of us has its own branding. Ano yung branding na yun? That's the thing that we sell to people. Yung brand mo na yun. I think pinapataas niya yung kanyang branding
by criticizing the Duterte with the seal of Malacanang. Mantakin mo, ikaw ang quote-unquote spokesperson ng, hindi siya spokesperson, iba tawag siya kanya parang press officer. Pero gayon pa man, ikaw ang humaharap at ikaw ang tagapagsalita ng Malacanang. Ikaw, talaga nga naman, pagkatas ito mawala sa kapangyarihan, tataas ang nito, ang acceptance fee nito bilang abogado. Kasi nga naman, sikat ka, di ba? Bakit? Araw-araw ka ba naman sa television? Araw-araw ka ba naman lumalabas sa social media? Araw-araw ba naman binabati ko sa mga Duterte? Kahit alam mo ng mali, alam mong, hindi, okay lang yan. Kasi mga tao, kasi ganito ang ang marketing strategy. Ang mga tao, madaling naman makalimot yan ang sasabihin mo, gagawin mo. Ang maaalala lang yan, yung mukha mo. Or yung pangalan mo. Ika nga, name recall. Name recall yan. So, kung gusto niyan tumakbong bilang whatever position in the future, yung mukha niya at saka yung name recall niya, tatak na yan. Yung mga sinasabi niya ngayon, wala yan, walang kwenta yan. Feeling niya makakalimutan ng tao. Kasi ganoon dati. Okay? Dati, madaling makalimot ang tao. Well, limbawa ko na nga lang sa inyo. Yung pamantakin mo, sinuka na natin, ibinoto nyo pa. Tama, mali. Ang dali nyo makalimot Wala pa sigurong 50 years, nakalimutan nyo na kagad yung ginawa ni Marcos Sr. Hindi, totoo. Yan ang mga Pilipino. Pagkatapos sinuka si Marcos, tapos itapon yung buong pamilya sa ibang bansa. Ngayon, binoto ninyo. Tanga-tanga, di ba? Kasi nga po, madali tayo makalimot. Pero the name itself, imagine mo, sa dami ng ginawa ng mga Marcos na sumablay, mga maling ginawa ni Marcos noon, lahat yan nakalimutan at ibinoto si Bongbong Marcos. Dahil tinulungan ni BP Sara Duterte. Di ba? Mantakin niya yan, Mantakin niya. Kaya sa tingin ko, itong ginagawa ni Claire na para sa kanyang selfish gain yan. Sa tingin ko lang, selfish gain yan para sa kanya, para siguro in the future, pag wala na siya sa posisyon, sikat na siya. Yun nga lang, ang pinagkaiba kasi, noon at ngayon, yung noon, hindi mo madaling hanapin yung mga sinabi mo. So, makakalimutan ka agad ng tao. Ang pinagkaiba ngayon, may social media. Everything that you say in public, it is recorded. Kaya ngayon, yung credibility niyan, wala. Alam nyo kung bakit? Ang dami niyang videong lumalabas na sinisiraan niya si Marcos noon o binabanatan niya si Marcos noon sa kanyang vlog o sa kanyang istasyon. Kung ano mang istasyon, nakalimutan ko anong istasyon yun Basta binabanatan niya. Tapos ngayon, pinupuri niya, kulang na lang halikan niya yung tumbong ni Marcos. Ganun ang problema, so social media, recorded lahat yan. Ilalabas ng tao yan. Naglalabasan tuloy sa TikTok. So, yung credibility niyan, wala. Sunog, ika nga. Sunog ang kanyang credibility sa taong bayan. Kaya yung mga sinasabi niya ngayon, maniwala kayo, wala. Kaya lang nandyan yan kasi nga, pasikat lang. Akala niya sisikat siya. Yung pala, ang kakasikatan niya na siya ay isang abogadong walang prinsipyo. Di sikat ka na, Claire, bilang isang abogadong walang prinsipyo na pag ganun-ganon, pabaling-baling. Para kasi gadun. Tama, mali. Hindi, yun, di ba? Di ba? Tuloy natin. Nasa The Hague, Netherlands ngayon ang PISE para makipagtulungan sa legal team ng kanyang ama at dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto ng International Criminal Court. Mismo ang Office of the President na rin ang nagbigay sa kanya ng travel authority hanggang Abril. Pero paalala ni Castro kay VP Sara, may trabaho pa siya rito sa Pilipinas. Tingnan mo Office of the President ang nagbigay sa kanya ng authorization. Kasi sasabihin nito, asan ba siya sa Pilipinas? Wala siya sa Pilipinas. Asan siya? Asan siya? Kayo nagbigay ng authorization Sus, Ginoo. O
obligasyon po niya maging Vice Presidente. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang Vice Presidente. No comment pa naman dito si VP Sara. Alam niya talaga. Kaya nga siya nandyan eh. Alam niya na hindi naman na kailangan siya magtrabaho, may presidente. Unless wala si presidente. Hindi. Ako, doon sa mga vlogger na mga tanso na hanap kay VP Sara Duterte, tanggalin niyo yung presidente. Sige, tsaka niyo hanapin. Okay ako dyan. Diba? Parang sa akin, tanggalin niyo muna yung presidente, tsaka niyo hanapin. Kung nandiyan ang presidente, hindi niyo kailangan hanapin ng vice president. Reserba lang siya. Reserba lang ang vice president. Ba't niyo hinahanap? Ano ang problema ninyo? Diba? Hindi ko mag-gets bakit niyo hanapin ng isang taong reserba lang? Diba? Alam mo, simpleng-simple mga kababayan. Marami sa inyo may kotse. O kaya motor. Halimbawa lang, may spare tire ka. Spare tire ang vice president eh. May spare tire ka. Hahanapin mo ba yung spare tire mo habang yung gulong mo ayos naman? Unless hindi ayos yung gulong mo. Unless butas yan. Unless hindi na mapapavulcanize yan. Hindi na maayos yan. Unless sumabog yan. Ay, sabog. Hindi. Sumabog. Iba yung sabog sa sumabog. Ha? Linawin ko lang. Iba yung sabog sa sumabog. Hindi ba ho? Unless sumabog yung gulong. Pangit talaga pakinggan, sumabog. Hindi, di ba? Tama naman. Sumasabog kasi yung gulong. Minsan, lalo na sa mga motor. Pag sumabog ang gulong, tsaka ka lang ngayon, hahanapin mo spare tire. Asan na yung spare tire natin? Nilagay natin, kabit natin. Ganon. Hindi ka maghahanap ng spare tire kung hindi pa sabog yung gulong. Wala akong sinabi ang pinag-usapan natin ito gulong. Hindi ko sinasabi yung presidente ang sabog. Ang sinasabi ko yung gulong ang sabog. Pag sabog ang gulong, talagang hanapin mo yung vice president. Anak kayo ng wedding. Ano ba namang analogy mo? Banat ba? Hindi. Kasi yung mga kababayan, ewan ko, eto talagang si Troll Castro. Dapat dito, Troll Castro na lang ang ilagay dyan eh. Hinire talaga para maging troll lang ng mga Duterte, no? Walang ginawa ko hindi mag-troll sa Duterte. Bigyan mo ng dahilan ang taong bayan na mahalin ng presidente. Huwag mong banatan ng mga Duterte. It's not helping the government. Kasi sinasabi mo, nag-react ka din nung sinasabi mo na dapat si VP Sara Duterte hindi nagsasabi na you have the right to hate the government. Parang ganyan, di ba? Yan ang sinasabi mo. Alam mo, you are the one giving people the reason to hate the government. Kaya nga, I think, Marcos, you should fire this girl. You should fire this person. Kasi the more she opens her mouth, the more na nagagalit ang tao sa'yo. That's the truth. Hindi nagagalit ang tao sa'yo per se dahil sa mga kalokohang ginagawa ng gobyernong ito, dahil sa tingin namin wala kang kwentang presidente. Oo, totoo yun. Pero nagagalit pa umaapoy pa yung galit dahil sa mga sagot nitong spokesperson mo. Ngayon ang totoo. Alam mo, Miss Lisa, alam ko may say ka naman sa mga appointment. Lalong nagagalit ang taong bayan sa asawa mo tsaka sa'yo na rin dahil sa bibig nitong Castro na to. Hindi, pero sa akin maganda yan. Kasi meron akong topic. Kasi si Claire Castro, madaling topic yan. Madaling i-debunk yan. Yung mga sinasabi niya, ewan ko, parang hindi argumento ng isang abogado. Parang, eto yung, feeling ko lang naman parang yung sinasabi niya, argumento ng mga grade 5 yung mga ganun. Yung mga pikon.
Pantakin mo sabihin ni BP Sara Duterte, dumadaos doon sa Pilipinas. Nagbigay siya ng mga halimbawa yung PhilHealth, yung budget, yung kahirapan, yung pagtaas ng presyo. Yan ang nangyayari sa bayan Tapos mantakin mo, biglang ang ihirit kung ikaw, baka lalong bumagsak kung ikaw. Anong klaseng ewan ko ba, anong klaseng abogado yung ganyan magsalita? Baka ikaw. Hindi dinibangk baka ikaw. Pag ikaw ang namuno, walang mangyayari sa Pilipinas. Ay, abogado ewan ko sa'yo, Day. Ano nangyayari sa'yo, Day? Anyway, may isa pang issue ngayon. Yung issue naman ng OFW na yung patungkol sa zero remittance starting March 28 and I think to April 4. I think 1 week yun Yun yung idea. Actually, ito'y idea lang naman doon sa Croatia ba yun? Something like that, yung mga maisog doon. But eventually, parang lahat ng OFW, they are united na gawin ito. Oo. Ako nagulat ako kasi the idea, it did not came from sa aming mga vloggers Wala. Sa tingin ko kaming Banateros, I can say na hindi sa amin nanggaling yung idea na yan. Kasi hindi namin pwedeng hindi namin pwedeng i-advocate yan kasi hindi naman kami OFW, yung kapal naman ng mukha namin. Huwag tayo magpadala. Hindi naman kami maapektuhan, di ba? Nagigets nyo kasi wala naman kaming kamag-anak na papadala kasi magkakasama naman kami na kamag-anak dito sa Pilipinas. So wala kaming dahilan para i-advocate at ang kapal naman ng mukha namin. Kasi hindi pwedeng i-advocate siya ng mga taga-Pilipinas. 'Di ba? Kasi unang sagot 'yan. Anong kay mo sabihin 'yan? So hindi namin sasabihin 'yan. Pero ang nangyari diyan, halos lahat ng OFW nakikita ko nagpo-post kasi syempre nagpupunta rin po tayo sa Japan, Hong Kong, sa US din. Nakikita natin at may mga kaibigan din ako sa Europa, sa UK na mga OFW na dating nag-Marcos, gayon bumalik na kay Duterte. Dati minumura pa ako. Galit kay Banat Bay. Banat Bay, ano ka na ngayon? Hindi ka Duterte. Hindi ka sumusunod kay Sara Duterte. Ganun pa sila sa akin dati. Galit siya lang sa bakit ka dyan kay Isko? Bakit hindi kay Duterte? Di ba si Sara Duterte na kay Bongbong Marcos? Ganun. Galit sa akin. Kahit yung mga kaibigan ko na mga OFW. Hindi kasi ang dami ko naging kaibigan ng OFW. Hello po sa inyo lahat. Kilala nyo kung sino kayo. Pinuntahan pa namin kayo. Nung panahon ni Pangulong Duterte, magkakasama tayo. Tapos noong 2022, inaway nyo ko. Sinabi nyo, ba't di ka di ba? Ngayon, todo-todo na naman kayo. Pa-disco-disco na naman kayo na bumalik na kay Duterte. Ang kukulit nyo kasi ayaw makinig. Minsan kasi makikinig kayo sa amin, Kasi kami hindi naman sa nanggaano. Pero kasi kami, may mga inside info naman po kami. Di ba? Paulit-ulit naman namin sinasabi yan. Kami po ay masunurin. Kami po ay pag sinabi namin, may pinanggagalingan. Hindi lang namin syempre, we cannot, tawag dito, hindi kasi namin ugali. Ako, particular ako, hindi ko ugali ng mag-name drop. Sabi ni ganito, hindi ko ugali yung maganon. Okay? Pero pag sinabi na namin na ito kasi, idagdag natin. Kasi meron kaming, basbas. Yan. Ganun na lang. Hanggang ganun na lang po ang pwede ko sabihin. So, next time, maniwala na po, Okay, pero gayon pa man, dahil nga marami po tayong kilalang OFW, kaya marami tayong nakikitang post. At sinasabi nila, zero remittance sa March 28, starting ng birthday ni Pangulong Duterte for 1 week. Nakikita ko. Actually, nagsimula lang yan 3 days, tapos naging eventually 1 week na. And marami nagjo-join. Marami nagsasabi, oo, gagawin. As a matter of fact, tinanong ko pa nga yan sa Facebook ko. Kasi baka mamaya,
yung mga leaders lang ang nagsasabi, di ba? Yung mga leaders lang, malay nyo, yung mga leaders lang may gusto kasi malay nyo, may kaya naman yung mga pamilya nila na hindi naman sila nagpapadala. So, hindi ko alam. Kaya nga nagtanong ako sa Facebook ko at marami nagsabi, oo, join kami dyan. Kahit 1 week pa yan. O kahit hanggang makauwi pa si Duterte. Oo. Di ba may mga ganyan-ganyan pa nagko-komento. Ako, hindi ko pwedeng komentuhan na, sige, gawin nyo yan. Kasi ang kapal naman ng mukha ko kung sasabihin ko, gawin nyo yan. Ako ba maghihirap kung gagawin nila? hindi ako apektado. Ibig sabihin, pag hindi sila nagpadala sa pamilya nila, baka naman ipahamak ko pa sila. Sa galit sa akin yung mga pamilya, sabihin ng mga pamilya sa akin, hoy, bakit mo ginanon yung aming mga nanay? Hirap na kami mag-boyfriend dito. Yung boyfriend namin walang pera. Yung nanay na lang namin inaasahan namin. Paano kami makakalandi niyan? Di ba yung mga ganyan? Ayoko naman masisi ako ng mga halipart dyan. Di ba? Hindi, biro lang po. Pero yun ang katotohanan. Pero gayon pa man, ano ang take ko dito? First, this is a bold move. Ibig sabihin ito ay napakatinding move dahil this is not easy. Ito yung tinatawag na may epekto, ika nga. Yung galaw na to, may epekto sa buhay nila. Ito yung sinasabi mong kasi ganito lagi natin sinasabi ang OFW ang bayani. Lahat ng politiko sinasabi nila, OFW, bayani. Pero pagtapos na eleksyon, hindi na sila pinapansin. Diba? Pero alam nyo, ito yung isang bagay na they are living doon sa kanilang tunay na panawagan, which is bayani. Bakit? Hindi ho madali. Hindi ho madali ang hindi ka magpadala ng pera sa iyong mahal sa buhay. Lalo na pag may pangangailangan at ang mahal-mahal pa ng bilihin sa Pilipinas. Sabi nga nung isang nakita ko, baka mas mauna pang maging 20 pesos ang shabu kaysa sa bigas. Hindi ho, totoo. Sino ba yun? Basta may nakita ako ano ibig ko lang sabihin? This is really a sacrifice sa OFW. Kaya ako, hanga ako sa mga gagawa niyan. Hanga ako. I'm not going to encourage them to do it because ang kapal ng mukha ko kung sasabihin ko sa inyong gawin nyo yan. Ang kapal ng mukha ko kasi hindi man ako apektado. Pero yun sa mga gagawa, hanga ako sa inyo. Antindi ng pagmamahal nyo sa bayan natin. Antindi ng sakripisyo yan Ang lupit nyo, kaya tama talaga yung sinasabi nilang kayo ang bayani. Kasi alam nyo, kami, yung mga nasa Pilipinas, kahit yung kami mga vlogger, hanggang, ganito. Although we receive persecution from our government, pero gayon pa man, kayo, ang saya nyo na Alam ko yan. Ang dami kong kaibigan, lalo na sa Japan po. Dami kong kaibigan sa Japan na ang sarap na ng buhay nila Oo, mahirap, nagtatrabaho, pero at least, nakikita mo yung pinagtatrabahuhan mo. Kasi, sa Pilipinas, kayod ka ng kayod, pero parang yung pera mo, yung sahod mo, dadaan sa'yo, tapos ayan na, lahat ng bill, lipat na, wala na matitira sa'yo. Kulang pa nga minsan, nangungutang ka pa nga di ba? Shout out para sa may mga utang sa akin, ina nyo. Di ba? Totoo, ganun, di ba? Sa ibang bansa magpaka-hard worker ka lang, magpaka-hardworking ka lang, magpaka-sipag ka lang, ika nga, mabubuhay ka na maayos. Komportableng buhay. Dito, kahit anong sipag mo, para kang kumakayod ng isang kahig, isang tuka. That's the truth sa Pilipinas. Sa ibang bansa, ayos na buhay nyo Ayos na buhay nyo, maligaya na kayo, may healthcare na kayo, yung gobyerno nyo, maayos ang trato sa inyo, safety ninyo, maayos kayo, pero napili nyong magsakripisyo sa pamamagitan ng hindi pagpapadala. Tapos, para lang sa ating bayan. It's an effort. Kaya ako, palakpakan natin. Hanga ako sa inyo. Sa mga nag-isip niyan, hanga ako sa inyo.
I admire your attitude or for your love sa ating country. Hanga ako sa inyo. Pero hindi ko alam kung kailan nyo gagawin yan. Ha? Hindi talaga ako. Hindi ako parte ng nakikita ko lang yan. Pero gayon pa man, mag-iingat kayo. Ha? Bakit? Binabantaan kayo ng gobyerno. Ang kapal din ng lintik na gobyerno to, no? Feeling nila, hawak nila ang OFW, no? Mga feeling nyo talaga, no? Kayo mga nasa gobyerno, may utang na loob sa inyong taong ba? Yan ang nakakapagtaka eh. Feeling talaga nitong mga ulol na ito na may utang na loob tayo sa kanila. Yan ang hindi ko maintindihan talaga, ha? Panoorin natin to. Ang ginawang paalala ni Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile hinggil to sa ilulunsad umanong Zero Remittance Week ng mga OFWs bilang protesta sa pagsuko ng bansa kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Una nang umapila si Enrile na pag-aralan munang mabuti ang gagawing hakbang ng mga overseas Filipino workers. Eden Santos sa balita. Umani ng kaliwat ka ng batikos si dating Senate President at Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Yan ay matapos mag-post sa kanyang FB account si Enrile at pinaalalahanan ang sinumang nagpayo sa mga OFW na suspindihin ang pagpapadala nila ng pera sa Pilipinas. Inihayag nitong Lunes ng mga OFW sa iba't ibang bansa sa Europa ang 1-week zero remittance simula sa March 28 hanggang April 4 bilang protesta sa ginawang pagsuko ng Marcos administration kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sinabi ni Enrile na kung ang ganitong payo ay susundin ng ilang OFW ay baka gumanti ang Kongreso at kanselahin o suspindihin ang mga pribilehyo sa buwis ng mga OFW na susunod sa payo. Grabing pagbabanta yun, ha? Ang lupit ng pagbabanta yun. Pagka baka kansilahin yung mga parang privilege. Tulad nung walang kakwenta-kwentang airport tax. Alam mo, sa totoo, ewan ko ha. Sa lahat ng napuntahan kong bansa, walang extra na airport tax. Hindi ko magets. Di ba dapat may tax ng sarili yan upon purchase mo ng ticket? Di ba kasi nagbabayad, una-una, bumili ka ng ticket. Yung airline, nagbayad ng tax yun. Nagbabayad ng parking, sa yung eroplano nila. Pagka nag-land yung eroplano nila, lahat binabayaran nila sa airport. And may tax yun. Ikaw, pag bumili ka ng ticket, nagpur-purchase ka, kinakargo rin sa iyo yung tax. Di ba? Pero bakit may sarili pang airport tax? Tapos, isipin mo sa buong mundo, ewan ko correct me if I'm wrong sa mga kababayan natin sa ibang mundo, wala akong alam na may airport tax. Tapos, tayo pa yung malakas mag-gano ng airport tax sa kabila ng tayo ang isa sa pinakapangit na airport sa buong mundo. Asan yung airport tax? Tapos ngayon, meron kayong kasi ang mga OFW libre. Alam ko libre yan Libre ang OFW sa airport tax parang ganyan. So parang isa yan daw sa mga pribilehiyong posibleng bawiin ng Kongreso pag tinuloy nyo itong no remittance day. Ang gago rin no? Ang gago rin Ila masasabi ko, ang gago rin talaga tuloy. Halimbawa nito ang income tax ng mga OFW na libre. Hindi rin sila nagbabayad ng travel taxes, airport fees, exempted din ang mga OFW mula sa mga documentary stamp tax, sa kanilang mga remittance at sa pag-file ng income tax returns. Bukod dito, kailangan din anya nilang magkaroon ng mga passport para makapagtrabaho bilang OFW. Pati ba yung passport pinambablackmail na? Gawin niyo yan, kakalsinahin namin yung passport. Putang ina niyan, sorry nakakagigil. Hindi, walang biro, nakakagigil. Pati yung passport, may plano kayo na parang, hindi. Whether this is true or not, I mean, sinabi talaga ito ni Enrile. Pero whether this is true, na gagawin ba nila o hindi nila gagawin,
ano sa akin, parang ganito kayo kababaw? Kayong nasa gobyerno? Ganito kayo, kasi sa akin, ito lang dapat kayo mga nasa gobyerno, ang asal ninyo bilang ama ng bayan na to. You are the one na binigyan ng mandato ng bawat Pilipino na na pangalagaan ang kapakanan ng bawat citizen itong bansang to. Sa madaling salita, para kayong tatay, dapat. Pag ang anak mo may galit sa'yo, nagre-rebelde sa'yo, hindi yung, ganon, o sige, mula ngayon, hindi ka nakakain. Kasi privilege mo yung pagkain ha? Mula ngayon, wala ka ng kama. Bakit? Akong bumili niyan. Diyan ko sa sahig, matulog. Ha? O ano pa? Yung brief mo, tanggalin mo. Huwag ka na mag-brief hanggang kumaskas yan sa maong mo. Yan, di ba? Hanggang yan. Magka-UTI ka dyan, hayop ka. Kasi privilege lang yan galing sa akin. Ako nagtrabaho, ikaw wala kang ginagawa. Tapos nagre-reklamo ka pa na kung ano pinagagawa sa'yo. At kung may mali kaming ginawa, reklamador ka. Di ba dapat hindi ganun? Di ba dapat paliwanagan mo? Hikayatin mo na, hindi, ginagawa naman namin lahat ito para sa inyo. Etong mga ginawa namin na hindi nyo nagustuhan kasi ganito ang dahilan yan. Kaya, alam mo yun, bilang magulang ng isang bansa, kasi ikaw ang gobyerno, ikaw ay tumatayong bilang magulang. Di ba dapat ipaliwanag mo sa kanila na bakit hindi nyo dapat gawin yan? Kasi ganito mangyayari sa ating bayan. At dahil dyan, ang epekto ay ganito. At dahil dyan, maantala ang ilang mga serbisyo ng, putang ina, dapat ako na lang dyan nagpapaliwanag De, biro lang Ito si Castro kasi ayaw magtrabaho na maayos Hindi totoo, di ba? Dapat ganun ang approach. Hindi yung, gagawin nyo pala yan, Sige, lahat ng pribilehiyo tanggalin namin. Lintik lang walang ganti. Gago! Ganun Anong klaseng gobyerno meron tayo, mga kababayan? Na pribilehiyong ipinagkaloob sa kanila ng Kongreso sa pamagitan ng mga batas na pinagtibay ng mga mambabatas. Umapila ito sa mga OFW na pag-aralang mabuti ang payo sa kanila. Inamin naman ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na wala silang natatanggap na impormasyon kung sino ang nag-uudyok sa mga OFW. Gayunman, nakarating na anya sa kaalaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang plano ng mga OFW. Nalaman na po ito, especially at nagbigay na nga rin po ng mensahe ang ating Presidential Chief Legal Counsel. Sabi ko nga po kanina ay wala pa po tayong ginagawang anumang legal na aksyon dahil alam po natin ang OFWs po ay mayroon silang sariling pag-aanalisa sa mga pangyayari. Pero dismayado ang karamihan sa mga nagkomento sa post ni Enrile dahil sa halip na solusyonan ang problema ay nagbabala ito sa posibleng ganti ng Kongreso sa ilulunsad na zero remittance. Iginiit ng mga nagkomento na karapatan ng mga OFW kung suspindihin ng 1 linggo o buwan ang suporta sa kanilang pamilya. Correct! Idiniin din ng mga ito na walang nagpayo sa kanila ukol sa zero remittance. Correct! Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, umabot sa record high na $38.34 billion ang remittances ng mga OFW na ipinadala sa Pilipinas noong 2024. Mas mataas ng 3% mula sa $37.21 billion noong 2023. Kaya nga sabi po natin, mas maganda po sa lahat ng mga OFWs, hindi po tayo kalaban. Magkakakampi po tayo, pare-pareho po tayo mga Filipino. Siguro magmasid lamang sila at iwasan na maniwala sa mga fake news na naman. Dahil kung sila po... Pag hindi aayon sa kanilang kwento, script, fake news na naman. Yan lang ang kaya nilang sabihin Fake news. Hindi nila anuhin. Alam nyo, kasi sabi nga nung isa, nakita ko, ano yan dapat instead of sinasabihan yung fake news, yung mga fake news, dapat ikinukorek ninyo. 'Di ba?
kung ano yung naiintindihan ng mga OFW ngayon, kung sa tingin ninyo mali ang kanilang intindi, i-correct ninyo. Hindi yung tatawagin yung fake news na naman. Fake news na naman. Huwag kayo sininiwala sa fake news. Kayo ang fake news eh. Mantakin mo pabago-bago ang statement ng sekretary. Anong tawag mo doon? Sa bagay. Ikaw din, pabago-bago statement mo. Mauudyukan man mga ganitong klaseng panawagan at pagsasagawa ng mga activities laban sa gobyerno. Hindi lamang po ang gobyerno ang maapektuhan, kundi mismo ang kanilang pamilya. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, Motodo! sorry naman. Joke lang. Anyway, ayan na nga po mga kababayan. Ako, may tatanong ako sa inyo mga OFW. Gagawin niyo po ba ito? Gagawin niyo po ba ang hindi pagbibigay ng remittance sa March 28 until 1 week? Second question, kung gagawin niyo po ba ito, ano hong dahilan? Para lang tayo nagkakaintindihan. Para lang tayo mas alam ninyo kung bakit nyo ginagawa. Kayo po ba gumagawa nito dahil nakikiuso? O dahil gusto ninyong iparamdam sa gobyerno na mali sila at kailangan kayong pakinggan? Gagawin nyo po ba ito dahil sa nakikita nyo na ang pagiging abusado ng gobyerno at hindi na kayo pinagsisilbihan? Ang pinagsisilbihan na lang ay yung mga politiko. Yan po ba ang dahilan ninyo? Kayo ang sumagot. Kasi before you do anything, it is not for me to encourage you or to discourage you. Kasi pera nyo yan. Pera nyo yan, hindi ko pera yan. Ngayon, kung gagawin nyo yan, dapat galing sa puso. Dapat alam ninyo ang dahilan kung bakit ninyo gagawin yan. Napaka-importante po niyan. Dahil sa mga mangyayari, meron talaga masasaktan. Masasaktan ang pamilya ninyo. At the same time, aaray ang gobyerno dito. Sa tingin nyo ba, panahon na para iparamdam sa kanila yung kayo ang nasasaktan sa kanilang ginagawa? Tingin nyo po ba panahon na kayo po ay gumanti sa mga katarantaduhang ginagawa ng gobyerno? Kayo lang ho makakapagsabi po niyan, hindi po ako. Kayo lang mang po, hindi po ako. So, kung kayo po ay gagawa niyan, comment nyo dyan. Pangalawa, pagka-comment nyo, i-share nyo na rin tong video na ito para mas kumalat pa po. Salamat po ako.